Ito pala ang kwento ng buhay ni Kirby Raimundo, isa sa mga mahuhusay na basketball player sa PBA, at tinaguri ang The Kid. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Kirby Mariano Raimundo ay isinilang noong January 19, 1981, sa tahimik na bayan ng Orion, Bataan, Pilipinas. Mula sa pagiging isang huling nahubog na binata mula sa probinsya, naging isa siya sa pinakamaraming kakayahan na big men sa kasaysayan ng basketball sa Pilipinas. Kilala sa buong karera niya bilang The Kid, ang kanyang totoong kwento ay isang makapangyarihang paglalakbay ng mga pagkakamali sa murang edad, pagtubos, mga kampyonato sa pinakamataas na antas, at sukdulang tagumpay bilang isang negosyante at life coach. Narito ang kumpletong talambuhay ni Kirby Raimundo mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kasalukuyan. 1981 hanggang 1996, ang huling nahubog na kabataan sa Bataan. Habang lumalaki sa Orion, Bataan, hindi nagsimula si Raimundo bilang isang batang henyo sa basketball. Habang karamihan sa mga atletang Pilipino ay humahawak na ng bola sa murang edad, hindi siya naglaro ng kompetitibong basketball hanggang sa kanyang junior year sa Jose Rizal Institute High School. Ang kanyang matangkad na pangangatawan at likas na potensyal sa atletika ay agad napansin ni Manuel "Molat" Pineda, isang dating manlalaro at coach ng Kolehiyo de San Juan de Letran. Nakita ni Pineda ang nakatagong talento ng binata at hinikayat itong lumipat sa Maynila upang subukan para sa Letran Knights. 1997 hanggang 1999, ang dinastiya ng Letran sa NCAA. Dumating si Raimundo sa Kolehiyo de San Juan de Letran noong 1997 at agad gumawa ng ingay sa NCAA. 1997, nanalo siya ng NCAA Rookie of the Year Award na agad nagpatunay sa kanyang pagkaka-recruit. 1998 hanggang 1999, kasama ang mga magiging alamat ng PBA na sina Willie Miller at Chris Calagio, pinangunahan niya ang Letran Knights sa magkasunod na kampyonato ng NCAA. 1999, naabot niya ang rurok ng kanyang amateur career nang manalo siya ng NCAA Regular Season MVP at Finals MVP. 2000 hanggang 2001, ang debut sa PBA, iskandalo, at maagang pagtubos. Noong 2000, ang Red Bull Barako, na noon ay batang Red Bull Energizers, ay umakyat mula sa amateur ranks patungo sa PBA. Nilaktawan nila ang draft upang direktang kunin ang 19 anyos na si Raimundo. Siya ang naging ikalawang pinakabatang debutant sa kasaysayan ng PBA. Ngunit agad siyang hinarap ng problema. Natuklasan ng PBA na may mali sa kanyang mga dokumentong pangpasok. Kinakailangan ng mga patakaran ng liga na ang mga manlalaro ay nakapagtapos ng high school bago ang 1996, ngunit nagtapos siya makalipas pa ng isang taon. Nakapaglaro lamang siya ng 6 na laro bago siya patawan ng isang taong suspension ng liga. Bata pa at kulang sa gabay, nakaranas din si Raimundo ng problema sa alak sa panahong ito. Sa kabila ng mabibigat na pagsubok na ito, nakabangon siya. Bumalik siya noong 2001 at tinulungan ang Red Bull na manalo sa 2001 Commissioner's Cup na naging una niyang kampyonato bilang propesyonal. 2002, 2012, ang mga taon ng kaluwalhatian sa Pure Foods. Noong 2002, na-trade si Raimundo sa Pure Foods Tender Juicy Giants, ang koponang nagpatibay sa kanyang pamana sa basketball. Sa taas na 6'6", nilabag niya ang tradisyonal na mga posisyon sa pamamagitan ng pagsasama ng lakas ng isang power forward at liksi ng isang small forward. 2002, Governors Cup, pinangunahan niya ang Pure Foods sa kampyonato at nanalo bilang Finals MVP. Panahon ng dominasyon, naging haligi siya ng prangkisa kasama si James Yap at nagwagi ng 2006 Philippine Cup at 2009-2010 Philippine Cup. Serbisyo sa pambansang koponan, madalas niyang isuot ang kulay ng pambansang koponan ng Pilipinas, Gilas Pilipinas, at naging kandidato pa bilang team captain noong 2009. Mga parangal, napili siya sa 10 magkakasunod na PBA All-Star Games 2001, 2003, at 2011, at naging miyembro ng PBA Mythical First Team noong 2006.
Noong 2012, na-trade si Raymundo sa Barangay Ginebra, San Miguel. Bagamat ikinatuwa ito ng mga tagahanga, nagsimulang limitahan ng sunod-sunod na mga pinsala ang kanyang dating eksplosibong estilo ng paglalaro. Kalaunan ay na-trade siya sa Meralco Bolts noong 2013, ngunit isang malubha at komplikadong pinsala sa tuhod ang tuluyang pumihil sa kanya na makapaglaro. Bagamat pinayagan na siyang magbalik sa paglalaro noong May 2015, napagtanto ni Raymundo na wala na ang dati niyang sigasig para maglaro. Pinili niyang unahin ang kanyang pamilya at pangmatagalang kalusugan, at opisyal na nagretiro sa PBA sa edad na 34. Sa parehong taon, kinilala siya bilang isa sa 50 greatest players sa kasaysayan ng PBA. 2016, kasalukuyan, negosyanteng matagumpay at life coach. Ang pagpili sa pamilya kaysa sa kasikatan ay naging napakatagumpay na desisyon para kay Raymundo. Bumalik siya sa kanyang bayan sa Orion, Bataan at matagumpay na lumipat sa mundo ng negosyo. Sa kasalukuyan, matagumpay niyang pinamamahalaan ang ilang negosyo. Negosyong manukan, nagpapatakbo siya ng malaking poultry farm bilang contract grower ng Magnolia Food Products ng San Miguel Corporation. Kasuotang pampalakasan, mayroon siyang kumpanya na gumagawa ng mga sports jersey. Pagtuturo at pagbibigay gabay, nagsisilbi siyang life coach at business mentor sa mga nakababatang manlalaro ng PBA tulad nina Raymond Almazan at Jeric Balanza upang matulungan silang maiwasan ang mga pagkakamaling pinansyal. Si Raymundo ay isang makajos at mapagmahal na pamilya na nananatiling aktibong kasangkot sa pagpapaunlad ng mga grassroots sports program sa Bataan. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!